Oh, pinilit ka ba namin kasi ang sinasabi mo na hindi ko kasi napanood yung vlog, basta ito daw yung konteksto na hindi siya nag-agree sa ginagawa namin ni Spokes, yung aming bangag-bangag ngiwi-ngiwi. Jutang Jenny, pinilit ka ba namin na sumayaw ka together? 'Di ba? Wala po kaming gano'n, nakita nyo sa live. In-approach mo ko. In-approach mo si Harry para ipakita sa mga DDS, sa mga supporter ng bayan na we're okay. Pwede na nga kitang pahiyain doon na plastic ka eh. Hindi ko nga sinabi sa mga kababayan, mga palangga. Hindi ko sinabi sa... Plastic ka pala eh. Huwag ganun, huwag plastic. Sugal kung sugal, bigay kung bigay. Hindi pwedeng ganyan. Naaway mo si Marley ka, yari ka dyan. Inyo na before the event, sinabihan niya ako na hindi ako pwede magbangag-bangag at hindi ako pwede magsalita laban sa mga Marcos. Dahil sabi ko nga, I will respect sila kasi nag-organize noon. Pinahiya ba kita? Okay, tutodo na natin yung kwento. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag. Yan na, yan na. Bangag. Marcos bangag. Marcos bangag. Marcos bangag. Ayan na. Nako po. Ay. Magandang start of the week. Ayan, sa lahat ng mga banateros worldwide na nanonood. Ayan, kamusta naman ang inyong weekend? Kamusta naman ang buhay-buhay? Another day. Another uratan session. Chismisan muna tayo ngayon. Usong-uso ang chismis. Another day, another chismisan. With yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang atay, balon-balunan. Mga puso, isipan at kaluluwa ng lahat ng mga switik, ng lahat ng mga epal, lahat ng mga pasaway, lahat ng mga kumag, kupal, lahat ng mga putok sa buho, mga ipinutok na lang sana sa kumot. Ayan. At syempre, lahat ng mga walang silbi sa buhay, magnanakaw, kawatan, mandurukot, mandurugas, lahat ng mga sindikato, kuratong baliling, demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. Ayan, mga bossing. At another day, another session with us. Chismis muna tayo. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin na nag-subscribe sa ating channel, sa mga nanonood ng ating vlogs, ng mga uploads, sa lahat ng nagla-like, nag-share. Pero higit sa lahat, maraming salamat sa mga nagsusuper thanks. Salamat sa inyo dahil pinapakita nyo ang appreciation ninyo kay Boss D. Lahat ba nakapagsimba na? Nagsimba ba kayo noong weekend? Importante yan, ha? Isang buong linggo kayong Facebook ng Facebook, YouTube ng YouTube. Baka wala na kayong panahon sa Panginoon, ha? Kahit palamura tayo, kahit na tayo'y laging galit, kailangan ipapakita pa din natin yung ating pagiging, alam mo na, ibalik natin sa taas ang respeto. Kahit isang beses ang linggo, pwede na yan. Hindi na nga kayo nagdadasal araw-araw eh. Di pa kayo nagsisimba. Pero yung iba naman, walang access sa simbahan, pwede naman, dumirekta na. Pwede naman dumirekta na doon.
'Di ba? Oh, ganyan mga bossing. Mabuhay kayong lahat hanggang gusto ninyo. Ano ba mga pag-uusapan natin ngayong araw na to? Oo, ay nako, ang daming mga chismis na naglipa na ngayon. Parang nag-aaway-away yata ang mga kababayan natin, lalo na yung mga taga-suporta ng mga Duterte. Alam mo, itong maganda rin naman sa mga Duterte supporters dahil nga wala tayong kumpas. O kasi tuwan-tuwa ang kabilang kampo. Gawa ng nagkakaroon ng conflict ang mga opinions ng mga vloggers. Alam nyo naman, pagka Duterte vloggers, malalakas yan. Pag mga Duterte vloggers, seasoned yan. Ibig sabihin, experience niyan. 2016 pa lang, nakikipagbardagulan na yan. Hindi ba? Anong taon na ngayon? 2025 na. O imagine, magsasampung taon na. Nakikipagbakbakan tayo sa mga kalaban ng mga Duterte. Ngayon, tuwan-tuwa sila sa kabila. Nako, hindi nagkakasundo-sundo. Yung mga vloggers sa kabila nag-aaway-away. Oo, pero para sa akin, it's a good thing. Hindi maganda yung nag-aaway-away per se, ha. Pero to me, it's a good thing. It's just an indication na ang mga vloggers dito sa side ng mga Duterte, yung mga vloggers, and other opinionated people dito sa side ng mga Duterte, ibig sabihin walang kumukumpas sa kanila. Ibig sabihin talagang independent ang bawat vloggers ng mga Duterte. Talagang puso at kaluluwa lang ang kanilang puhunan at prinsipyo. Hindi tayo katulad dyan sa kampo ng mga bangag, kampo ng mga sindikato, na pare-parehas yung kanilang atake. Pare-parehas yung kanilang opinyon. Kung anong opinyon nung isa, ini-echo lang nung bawat isa sa kanila. Kalaban si Inday Sara, lahat sila puro Inday Sara. Doon makikita mo na talagang may nag-handle sa kanila. Na talagang isang grupo ito ng mga sindikato ng mga tanga. Hindi ba? Kumbaga, tangina saklap nun, no? Sindikato nyo tanga. Pero isang grupo ito, sindikato ng mga bobo at mga inutil, mga walang laman ng utak, mga taho ipis. Ganyan ang mga kukote ng mga punyeta na yan. Kaya pare-parehas kung ano yung spill, kung ano yung position ng isang malagkit na vlogger. Utangin na, sunod-sunod lahat, pati yung mga malalaki ilong, yung mga nag-aabogaduhan na hindi na makatapos-tapos ng abogasya, yung mga bidabidahan na mga vlogger sa kabila na kung ano yung sinabi nung isa, yun lang din sinasabi nung isa, ini-echo lang nila. Wala silang mga sari-sariling opinion kasi nga mga sindikato ng mga tanga. Dito sa mga vloggers na mga Duterte, bakit magkaiba ang opinion ng nitong vlogger A, vlogger B, vlogger C? Vlogger A, vlogger B, vlogger C. Bakit iba ang style nitong isa, iba atake nitong isa, pero pare-parehas mga Duterte supporters yan. Bakit? Kasi nga wala tayong amo. Kasi nga bawat isa sa mga Duterte supporters may kanya-kanyang boses. Meron tayong we are liberated. Meron tayong autonomy. Big sabihin, ang boss natin, sarili natin. Ang boses natin, atin. Ang opinion natin nanggaling sa pagkakaintindi natin. Hindi tayo nag-o-opinion dahil ito ang gusto nilang marinig. Hindi tayo nag-o-opinion dahil ito yung sinabi ng ating handler nang nagbabayad sa atin. Walang ganon. Makikita mo, iba-iba ng opinion, tapos nagka-clash yung mga opinions, tapos epal din yung mga nanonood, pinag-aaway din. So ayan, ngayon nagkakalabo-labo. Nagkakaroon ng labo-labo, nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng misunderstandings.
Oo, pero nakakabilib kasi nga they stand doon sa kanilang mga kanya-kanyang prinsipyo at opinyon. So yun ang nakakabilib. So somehow naririnig natin merong mga bangayan ngayon. Oo, dahil may kanya-kanyang opinyon at kanya-kanya ng pabida. Oh, gusto nung isa siya bida, gusto nung isa siya bida, gusto nung isa siya bida. Putang ina niya. May ano ba yan? Meron bang ano yan tawag diyan? Premyo yan? Oh, simulan natin. Simulan natin ngayon dito sa mga, alam mo putang ina kasi, ang problema talaga ng bayan natin si Marcos talaga eh. Yung mga Marcos talaga ang problema. Kahit sino, basta Marcos, problema ng bayan yan eh. O kita mo, ang ganda-ganda ng samahan ng mga Duterte, putang ina yan. Biglang sumingit na naman itong Aimee na ito. O kita mo, nagkagulo-gulo na naman. Sabi ko sa inyo, yan ang salot, yan ang balat. Yung mga Marcos, ang balat sa puwet talaga ng Pilipinas eh. Tangina yan talaga magpapabagsak sa kahit na anong ayos ng Pilipinas basta sinamahan mo ng Marcos, putang ina yan. Mapupunta talaga tayo sa kangkungan eh. Oh, anong ha? Walang hiya ka? Hindi, pero yan ang ano natin ha. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. No? Mamaya na yan. No? Papakita natin yung mga nagkakal. Pero ngayon, meron kasing gumagawa ng chismis patungkol dito kay Senator Bongo. Na hindi ko maintindihan bakit chinichismis nila si Senator Bongo. Dito natin simulan kay Senator Bongo. And then papunta dyan sa dahig. Yung mga awayan dyan sa dahig. Medyo magiging chismoso mode muda tayo ha. Kasi pinakinggan natin lahat. Pinakinggan natin yung opinion ni Roque, opinion ni Marlica, opinion ni Alvin. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero dito muna tayo. Bakit ko nasabing itong salot talaga si Aimee? Putangin na talaga eh. Lahat ng mga vlogger na nakadikit dito kay Aimee, mga sweetik din eh. Ngayon ganito, may mga kumakalat na issue kay Senator Bongo. Kasi ganito ha, si Senator Bongo, si Mr. Malasakit, mga bossing, walang ibang ginagawa naman yung tao kundi magtrabaho. Kahit naka-recess ang Senado, kahit na nakabakasyon ang Senado, si Senator Bongo hindi huminto magtrabaho. Nangangampanya, nagsisiraan na nga yung iba sa politika, si Senator Bongo nagtatrabaho pa. So dyan na dinedicate ni Senator Bongo yung kanyang oras sa pagtatrabaho. And besides, mga bosses, besides, maikli lang kasi yung panahon natin sa panunungkulan. Katulad yan, di ba? Kaya nagsasabi, kulang 6 years. Kulang yung ganito, ganyan. So, walang sinasayang na panahon si Bongo. Dun sa 6 na taon niyang una, talagang nagtrabaho yan. And ngayon, simula nung kanyang pang-6 na taon, ganun pa rin ang ginagawa niya. Kumbaga, he's starting it with a bang. Talagang pwersado na siya, umpisa pa lang. Hindi pa man natatransition from the next Senate. Talagang sunod-sunod na trabaho niya. Nakikita ko si Bongo, panay ang ikot pa rin sa Pilipinas, panay ang trabaho. Pati pag may nasusunugan, siya pa din yung unang nandiyan dyan. Palakpakan natin. So, walang ginawa yung tao, kundi magtrabaho. Ngayon, hindi talaga opinionated si Senator Bongo even before nung siya ay kanang kamay pa ni Pangulong Duterte diyan sa nung siya ay presidente nung 2016 and onwards. 'Di ba? Special Assistant to the President from 2016 to 2019 si Senator Bongo, and then he won the Senate, so doon lang siya nawala. So sa 3 taon na 'yon, mga bossing, makikita mo si Senator Bongo na he's just silent on the side. Hindi talaga siya nagbibigay ng opinion unless being asked. And even if he's being asked, hindi pa rin siya nagbibigay ng opinion because hindi naman niya trabaho yun. Ang trabaho niya is to assist the President if you have questions regarding kung ano man yung posisyon ng Malacanang about certain issues or issues.
spokes ang nagbibigay ng information dyan. Yan ang mouthpiece. Si Senator Bongo, trabaho, trabaho, trabaho. Nung nanalo naging senador, trabaho, trabaho, trabaho. And he's been with Pangulong Duterte. Mula pa. Sa Davao pa lang, kasama niya na si Pangulong Duterte. Hanggang dito, hanggang ngayon. Kasama, parang tatay na nga niya yan si Pangulong Duterte. Tatay na talaga ang turing niya dyan. And hindi naman din lingid sa kaalaman natin na merong konting conflict between the Duterte family and Senator Bongo. May mga kumakalat naman na issue noon pa na, 'di ba, si Thinking Pinoy nagpakalat ng issue na hinaharang ni Bongo etong pamilya para makita si Pangulong Duterte. May mga ganun. Noon pa, ginaganyan na yan si Senator Bongo na nakikialam daw si Bongo sa mga decisions ni Pangulong Duterte na mismo si Pangulong Duterte nagsabi na hindi nakikialam sa akin to, walang pakialam to. Nandiyan yan para asistehan ako, hindi para sabihan ako kung anong gagawin ko. Mas magaling pa ba siya sa akin? Ako pa din ang magaling, ako pa din ang magdidesisyon. Si PRD daw yung isang tao na hindi mo kayang baliin. Hindi mo kayang turuan because he's so intelligent and so sharp, hindi mo siya kayang impluwensyahan. So may mga ganun kumakalat kay Senator Bongo noon pa. Okay? So ngayon, ang pinapakalat na naman nilang issue kay Senator Bongo, tila mo, tinraidor niya ng mga Duterte. Natila mo si Senator Bongo daw ay hindi masyadong nararamdaman, hindi masyadong nagsasalita. Si Senator Bongo daw hindi nagpupunta sa The Hague. Bakit? Pinagkanuno mo na ba ang mga Duterte? Si Pangulong Duterte ang rason kung bakit ka naging successful. Tapos ganito, tapos ganyan, tapos hindi ka nagpupunta ng The Hague. Ayun na nga na pa, ha? Hindi ba? Alam nyo, mga bossing, si Pangulong Duterte hindi din siya magiging successful without these people around him. No man is an island. Kung si Pangulong Duterte ang naging susi para makilala si Senator Bongo at tangkilikin ng tao, may naitulong din si Senator Bongo sa mga pamumuno ni Pangulong Duterte way back in Davao and dito sa Maynila bilang presidente ng Pilipinas kasi nga naging din siyang effective na special assistant to the president. So it goes both ways. Yes, si Senator Bongo ay nakilala dahil sa mga Duterte pero napakinabangan din siya ni Pangulong Duterte kaya nga mahal nila yung isa't isa. Ba't ba kasi pinag-aaway nyo sila? Putang ina ninyo, masyado kayong bida-bida. Gusto nyo pumunta si Senator Bongo sa The Hague. Hindi naman kayo nagbibigay ng pamasahe. Pero wag natin pangunahan. Mayroon mga kanya-kanyang desisyon at kanya-kanyang mga rason yan kung bakit hindi nyo siya nakikita doon. Baka nga mamaya nagpunta na siya doon eh. Hindi nyo lang alam. Wala tayong alam kung ano ang nangyayari, yung dynamics nila. Kung ano ang priorities ni Senator Bongo. Kung ano ang mga ipinayo sa kanya ni Pangulong Duterte. Bilang isang senador, ang kabilin-bilinan ni Pangulong Duterte, magsipag ka. Gawin mo lahat para sa mga kababayan natin. Galingan mo. Do not front. Huwag kang, hanggat maaari, huwag kang absent, huwag kang mawawala, huwag kang aalis ng bayang Pilipinas. Magserbisyo ka. Ngayon sasabihin nyo, si Senator Robin nga nagpunta na sa The Hague na, si ganito, si ganyan, si ganito, si ganyan. O di magpasalamat tayo na nagpunta na sila dun. Magpasalamat tayo na si Senator Baton nagpunta na sila dun. Huwag natin i-crucify si Bongo dahil hindi pa siya nagpupunta dun because in the first place, kung ang kung ang kine-question natin is yung loyalty niya sa mga Duterte, Diyos ko naman.
Alter ego nga ng presidente yan. Little president nga yan. Lumaki na, tumanda na yan, nagkatahid na yan, naging senador na yan dahil sa mga Duterte. Tas gusto nyo ipagkakanuno ni Bongbong yung mga Duterte. Questionin nyo muna si Amy Marcos kung ipagkakanuno ba niya yung mga Duterte. Ngayon, ang nakikita ko kasi, ang punot dulo nito, ipinupush ng mga Ayminatics na, si Bongo wala yan. Si Bongo, pang sarili lang yan nung naging senador na, pinabayaan na mga Duterte. Yun ang chismis na pinaiikot nila. Para ano? Para mahalin nyo si Amy. Si Amy yung maging replacement para kung tatakbo si VP Sara sa 2028, instead of si Bongo, yung kunin niya na maging senador ay maging vice president niya dahil kita naman natin, buong Pilipinas, number 1. Si Senator Bongo, nung tumakbo siya noong unang beses, top 5. Tapos ngayon, number 1. Dinaya pa yan. So, si Senator Bongo, yung pinakamaraming boto na nakuha na senador sa kasaysayan. Dahil plus yung 17 million na nawala, plus yung boto niya ngayon. Sobra-sobra yun. Pinakamarami yun. Talagang boto na nakuha ng senador. So, ibig sabihin, tinatangkilik si Bongo ng karamihan ng mga Pilipino. Now, sinong pwedeng humalili kay VP Sara balang araw? Pwedeng si Bongo, pwedeng si Pastor Apollo Kibuloy, pwedeng si Vic Rodriguez, at madami pang ibang pwede. Pero ang pinupush kasi nila ngayon, kaya nila binabanatan si Senator Go. Kasi nga, ang gusto nilang mangyari, ano yung focus, masira, mawala si Senator Bongo. Parang ginagawa rin kay Inday ngayon. Mawala si Senator Bongo sa picture, magalit yung tao sa kanya, mahalin si Amy. Tapos si Amy maging vice president ni VP Sara sa 2020. Puta Marcos na naman. Di ba sinabi ko sa inyo, hindi kayo talaga nagtatanda. Di ba sinabi ko sa inyo na mabuti na lang din hindi nagpresidente si VP Sara? Kasi kung nagpresidente siya at vice president si Bongbong Marcos, aagawin din sa kanya yung kapangyarihan. I-impeach siya yan. Ngayon nga lang na vice president, ini-impeach na siya eh. What more kung presidente na naman siya, Marcos na naman ang vice president, di ganun din, pag in-impeach si VP Sara, di Marcos na naman yung presidente. Hindi ba? Alam niyo yun. Okay na nga eh. Okay na nga. Okay na yung nakikita na natin yung ginawa ng mga Marcos sa kasaysayan eh. Isang Marcos sumira ng kasaysayan. Yung pangalawang Marcos mas sinira yung Pilipina. Gusto pa natin ng pangatlong Marcos. Okay na yan. Tumutulong siya sa ating tumatano siya ng utang na loob sa mga Duterte dahil sa nagawa ng mga Duterte sa pamilya niya. Tumutulong siya na maiuwi si Pangulong Duterte. Trabaho naman nila yan. Bilang mga mambabatas Pilipino at mga nasa posisyon, trabaho naman talaga nila yan. So nagpapasalamat tayo doon sa lahat ng mga ginagawa niyang effort para matulungan ang pamilya Duterte. And nakikita rin naman natin si VP Sara na very thankful at supportive sa lahat ng mga ginagawa niya. Pero wag na nating ipuwersahin yung mga Pilipino na gustuhin yan enough para ilagay na naman natin yan sa isang mataas na posisyon. Sumablay na tayo sa unang Marcos at pangalawang Marcos, maglalagay na naman tayo ng pangatlo. Anong klase yan? Anong kabubuhan yan? Ngayon, merong personal na dahilan. Unang-una sa lahat, si Senator Bongo, kahit magpunta sa dahig, hindi rin naman niya makikita si Pangulong Duterte sa sama ng loob niya. Napaka-emotional niya ni Pangulong Duterte, ni Senator Go. At talagang gusto niyang makita si Pangulong Duterte. Tapos pagdating doon, hindi rin niya makikita. Hindi naman si Senator Bongo yung katulad ng mga politiko na gustong-gusto laging humarap sa tao, magsalita sa entablado. Kasi nakita ko lang talaga si Senator Bongo nagsasalita sa entablado noong nakaraang kampanyahan dahil kailangan nilang gawin. Pag umaakyat nga yan sa Senado, saglit lang ang sinasabi niyan konti lang, umaalis na yan. Hindi talaga siya ganun. So, wag natin pilitin yung tao na gawin yung mga bagay na hindi pa niya naiisip gawin. Kasi nagtatrabaho siya sa Pilipinas, inaabala nyo. Gusto niya magpunta siya dyan sa dahig para mapatunayan niya. Bakit siya pupunta sa dahig? Para mapatunayan niya na DDS siya? Putang ina niyan. So ikaw DDS ka, si Bongo hindi. Ang kapal naman ng mukha mo para questionin si Bongo kung DDS siya o hindi. Ang tigas naman ng pagmumukha mong putang ina mo ka.
Binoto mo si Bongbong noong 2022 eh. Tapos, kukwestiyonin mo si Bongo ngayon? Kung loyal pa siya sa tatay-tatae niya si Pangulong Duterte? Gago ka pala eh. So dahil lang hindi siya nagpupunta doon, tinabla niya na. Dahil may sinabi si Senator Bongo. Ganito sinabi ni Senator Bongo na tinanong siya tungkol dyan sa impeachment ni VP Sara. Anong gusto niyo sabihin ni Senator Bongo? Na Duterte supporter ako. Kaya ayoko na matuloy yan. Duterte supporter ako kaya i-acquit ko si VP Sara. Hindi ba nga pinag-i-inhibit ni Leila de Lima yung mga Duterte allies? Dahil hindi pa man nagsisimula yung hearing, alam na natin na i-acquit ng mga yan si Inday Sara, di ba? O paano kung ganun nga ang mangyari, yung Senate President magsabi na ganun, lahat ng mga pro Duterte dito magsilayas na. Dito lang sa mga sa mga non-partisan lang itong hearing na ito. Hindi ba anong sabi ni Bongo? Ay non-partisan ako. I will be objective. I will be objective. Pinapaubaya ko na sa plenaryo kung ano ang desisyon nila because we are a collegial body. Isang grupo kami, para kaming Backstreet Boys. Kung anong desisyon nila, dun tayo. O desisyon kung itutuloy o hindi yung impeachment. Kasi ang gusto nyong marinig kay Bongo, wag ituloy. Bakit si Bato gumawa ng resolusyon, bla bla bla. Gumawa ng rekomendasyon na dismiss na. Bakit ikaw, gusto mo gitna ka? Nakita nyo ba si Pangulong Duterte kung gaano ka ang delikadesa niyan? Natatandaan nyo nung presidente siya. Tapos nagkaroon ng krisis diyan sa Kongreso. Tapos pasabi nila para wala nang magtalo. Si Pulong na lang ang gawin nating Speaker of the House. Di ba nagalit si Pangulong Duterte? Sabi ni Pangulong Duterte, wag. Ano na lang sasabihin ng tao? Presidente ako, Speaker of the House, anak ko. O kung gusto mo mag-Speaker of the House, magre-resign ako presidente, mag-Speaker of the House ka. Di ba ganun? Kasi yan ang delikadesa ni Pangulong Duterte. Tatakbo si Pangulong Duterte noong nakaraang eleksyon. Sara Duterte sa presidente, siya ang vice president. Nagalit din siya. Ano sasabihin ng mga ibang bansa na tayo na may-ari ng politika dito, hindi nyo na ibigay sa iba? Mahiya naman kayo, delikadesa, ganun yan si Pangulong Duterte. So for delikadesa naman, gusto nyong sabihin ni Bongo, ilabas ka agad ni Bongo yung barahan niya na Inday Sara siya. Ayaw ko talaga ng impeachment na yan, hindi magnanakaw si VP Sara. Mantakin mo, magbibigay ka ng ganung opinion, magiging kang senator judge kung sakaling matuloy yung impeachment. Hindi ba? O di alam na nila kagad kung ano yung boto mo. O di pwede na sila mag-request. Ito sinasabi niyan, ayaw niya ng impeachment. Bakit natin siya gagawing judge? Dapat i-disqualify natin siya as senator judge pagdating ng impeachment. Paano kung ganun mangyari? O di nawalan ng mga alyado si Inday Sara dyan sa Senado. Numero nga nasa atin Magpapanggap naman tayo ng konti. Di ba? Na kunyari patas tayo. O ganyan din naman ng mga politiko talaga Nangangako sa inyo pero hindi naman yun ang ginagawa. Pabayaan natin yung diskarte ni Bongo. Sa tingin nyo ba kung sakali si Bongo nagkaroon ng hearing, sa tingin nyo i-convict niya si VP Sara? Mga gago ba kayo? Ang kakapal naman ng mga pagmumukha nyo. So questionin ninyo yung loyalty ni Bongo, pero yung putang ina yung loyalty nyo hindi nyo ma-question. Magagalit kayo pagka kina-question yung loyalty nyo. Wag mo nang sabihin, binoto namin, nabudol na nga kami, pinapangalandakan mo pa. O hindi ba, matakot tayo kapag nag-inhibit si Bongo. Halimbawa, sinabi ni Bongo na dahil ako ay mahal ko ang tatay ni Inday at makaklaud yung judgment ko dahil sa relasyon namin ng tatay ni Inday at ng mga Duterte na din, I am inhibiting myself as
as a senator judge kung sakaling matuloy yung impeachment na yan. Di ba? Eh di malas pagka nangyari yun, di -1 na tayo kagad. Kaya yung mga nagpipipilit dyan na bida-bida na putangin na question ng question kay Senator Bongo, hanap ng hanap kung nasan siya, tingnan nyo sinong senador ngayon na nagtatrabaho, naka-recess. Naka-recess na ang ang halos nandoon na sa mode ng recess. Kasi ang last day is sa ano pa naman, sa susunod na linggo pa naman. Oh, pero kita mo si Senator Bongo, supposedly nanalo siya ng eleksyon. Nagpahinga na sana siya. Pahinga muna ako, napagod ako mangampanya, buong Pilipinas inikot ko. Anong ginagawa ni Senator Bongo? Nag-iikot pa rin, nakikipag-usap pa rin sa mga Pilipino, inaalam pa rin kung ano yung problema. Bawat sunog nandiyan pa rin, nagbibigay ng tulong. Hanap kayo ng hanap. Nagtatrabaho yung tao. Nandiyan na kayo sa dahig. Ang dami na nandiyan. Pamilya lang ang makakapunta niya. Eh pumunta lang siya doon for support. Tangina. Hindi pa ba siya sumuporta? Mula mayor hanggang presidente, nakasuporta siya? Nakakulong si Pangulong Duterte doon. Eh pumunta siya doon o hindi? Nakasuporta yan. Tanga ba kayo? Eh ba't si Senator Robin? Eh desisyon niya yun. Di ba? Ba't si Marcoleta? Hindi pa naman siya senador. Ba't si ganito nagpupunta? Eh, gusto nilang magpunta. Si Senator Bongo, baka hindi pa siya naka-schedule magpunta. But I'm pretty sure na alam niyan kung anong nangyayari. Tatay niya yan eh. Tama, mali. Huwag na natin questionin yan. O huwag tayong bida-bida. Kung kayo gusto nyo magpunta, magpunta kayo. O katulad ako, di naman ako pinapupunta dun. O pero pupunta kami dun ni Banat Bay. Pupunta tayo doon para sumuporta, pero walang humiling. Walang humiling. Kumbaga kami sarili namin, hindi naman kami senador. O wala naman kaming trabahong importante. O di punta rin tayo dyan para makasuporta tayo kay Pangulong Duterte. Pero hindi ko sinasabi. So, ano yun? Pupunta ako sa Dahig sa July. Pupunta si Banat Bay sa Dahig ng August. O, so ano ibig sabihin? Mas loyal kami kay Pangulong Duterte kaysa kay Senator Bongo kung maunahan namin siya magpunta ron? Hindi yun ganon. Huwag kayong bida-bida. Meron yan mga malalalim na rason. Meron yan mga personal na rason. Huwag kayong masyadong tawag dito yung parang kayo na may-ari sa tao. Pabayaan natin ha. Pabayaan natin. Huwag kayo masyadong malikot. Oh, pabayaan nyo na si Bongo magtrabaho, pabayaan nyo siyang gampanan niya yung kanyang mandato. Darating yung panahon, pupunta yan dyan. Ano na naman na may issue nyo pag nagpunta yan? Tagal-tagal na ngayon na nagpunta. Kalahating taon na si Pangulo ngayon na nagpunta. Samantalang hindi naman siya magiging presidente. Putanginan nyo. Nanunumbat kayo. Si Pangulong Duterte nga, hindi sinusumbatan si Bongo. Kayo nanunumbat. Putanginan nyo ah. Kakapal ng mukha nyo. Ayaw nyong magkalabo-labo yung mga vlogger pero pinag-aaway nyo yung mga Duterte tsaka si Bongo. Wala naman silang pinag-aawayan. Kayo lang mga chismosa. Bayan natin siya kung anong trip niya sa buhay. Si Bongo nangurakot. Si Bongo nagnakaw. Si Bongo ba niloko kayo? Hindi naman, putangin na nyo. Bakit nagagalit kayo sa kanya? Dahil lang di siya nagpunta ron? Kalit-lit na bagay. May mga rason, bawat alam ko kung ano yung rason. Bakit hindi pa siya nagpupunta. Pero ayoko na lang sabihin dahil masyado kayong mga chismoso. Wala naman kayong mga alam. Magpunta naman tayo dito sa isang issue ng pag-aaway-away. Asan na ba si itong issue ng pag-aaway-away mga bossing. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo yung post ng aking magaling na kapatid na si Banat Bay. Ayan, sabi niya, yung awayan ni Maharlika Boljakan at ni Alvin and Tourism. Ayan na. Oo, ay simple lang naman para matapos ang tanong. Totoo bang bawal banatan si Aimee? Sabi niya kay Alvin Tourism.
Oo, sa event. Yes or no lang ang sagot. If yes, sablay ka talaga. If no, ano ba talaga ang sabi mo kay Maharlika? Sagot ka na lang para tapos na yung issue. At mag-focus na lang na kay PRD kesa yung nadidivide dyan yung mga Duterte supporters. Wala akong kinakampihan. Gusto ko lang malaman sinong animal ang nagbabawal banatan dyan ng mga Marcos. Yes, Amy is still Marcos. Abangan daw yung bagong design. Sino may gusto, magdadalaw daw kami sa Netherlands. Nitong sombrero na to. Tanga na, gagastos na naman tayo. Banat ba'y lugi negosyo? Walang iya, mahal-mahal pa naman paggawa nito. Pamigay tayo ng pamigay. Pero sa mga taga nandiyan dyan sa Amsterdam, sinong may gusto nitong cup na to, message lang kayo ha. Hindi to para sa lahat kasi marami pa rin dyan na mga balat sibuyas, mga Marcos pa din yung iba dyan. Kaya siguro sa buryong nila sa buhay, nagpupunta na rin sila dyan dahil wala namang ino-organize yung mga supporter ni Marcos dyan. Baka ayaw nila ito. So may mga gusto lang ha, yung may mga gusto, galit na sa mga Marcos. Ayan, magpapagawa kami ng sombrero ni Banat Bay. Kayo, kinukuha nyo yung design ng sombrero namin, di kayo nagpapaalam. Yung bring him home na mukha ni Pangulo, design namin yun. Walang iya, pero okay lang. Ganun talaga. Giving is sharing. So ito kung sino may gusto, message lang kayo. So ayan ang issue. Ayan ang issue ngayon. Nagtatalo-talo dyan sa dahig kung sino ba talaga ang pinakamagaling. Siyempre, nandiyan dyan si Harry Roque. Siyempre, si Harry Roque, wala naman siya magawa. Naka-asylum siya dyan. So, panay ang punta ni Harry Roque dyan sa Duterte Street. Ngayon, ito naman si Maharlika, galing ng Amerika, pumunta dyan. Siyempre, layo ng binyay. Tsaka ang dami rin talagang followers niya na nandiyan dyan. So, nandiyan dyan siya to celebrate and to show support. Diba? Si Banat Bay, if he goes there, ganun din, to celebrate and to show support. Ako, kung pupunta ako, talagang to show support. Pero hindi ko sinasabi na yung mga hindi nagpunta at hindi nakapunta, hindi na nag-show ng support, ha? There are reasons why hindi makapunta yung mga tao dyan, and let us just respect that. Huwag tayong bida-bida na pangunahan na parang tayo lang ang sila hindi. Kaya nagkakaproblema dahil putangin na bida-bida kayo lahat eh. So pakinggan natin mga bossing yung statement muna ha. Yung statement muna nitong Alvin and yan, yung statement ni Alvin and Travel ba yan, Tourism. Kasi ito si Alvin, simula nung dumating si Pangulong Duterte diyan sa dumating si Pangulong Duterte diyan sa Dahig, siya na yung nandiyan. At nagpapasalamat tayo sa kanya because nagkataon na nandiyan siya nakatira. Nabibigyan tayo ng update. Aside from SMNI na hindi umaalis dyan, na kahit na yung si Sir Anton ay isang ministro ng Kingdom of Jesus Christ, naghahati siya ng balita dyan sa Dahig para updated tayo. Kasi sa totoo lang ang laki ng effort nito, ni Alvin, ni Harry Roque, at saka ng SMNI. Kasi ang isang issue na ganito, lalong-lalo na wala na sa Pilipinas, abroad, parang LDR yan. Parang LDR yan. Pag wala na tayong balita sa isa't isa, unti-unti nang nawawala yung interest natin, unti-unti nang nawawala yung pagmamahalan natin. So magpasalamat tayo kay Harry Roque, kay Alvin and Tourism, at dyan sa SMNI dyan sa Europe, dahil tuloy-tuloy tayong nakakakuha ng update patungkol sa Pangulong Duterte natin. Hindi naman lahat kayang kumuha ng Shenzhen, mayroong milyon-milyon sa bangko para pang show money na makakuha ng visa para magpunta dyan. Hindi lahat kaya yan. Yung iba siniswerte, yung iba talagang kahit madaming minamalas talaga. Walang way para magpunta dyan. Okay? So mga boss, isa pa, si Senator Bongo, sobrang delikado na magpunta rito. Alam nyo naman, di ba? Nasangkot si Senator Go dyan isasangkot siya at gusto rin silang ipakulong dyan sa ICC.
O sasabihin nyo na, ba't si Inday Sara? Si Inday Sara nga kasi anak at saka Vice President ng Pilipinas yan. Hindi pwedeng basta-basta, lalong-lalo na walang jurisdiction dito sa Pilipinas, damputin yan dyan. O si Senator Bongo, syempre, hindi naman siya Vice President. Baka mamaya siya yung damputin dyan. Ba't si Senator Bato nagpunta? Yun nga, mas matapang nga si Senator Bato kaysa kay Senator Bongo. At saka mas busy siguro si Senator Bongo kaysa kay Senator Bato. May mga let's just find answers ourselves. Huwag na tayong let's go to social media and ask. Para kasing pagka nagtatanong kayo ng ganyan, parang sinisira nyo si Bongo na parang nakuha niya na yung gusto niya sa mga Duterte, pinabayaan na yung mga Duterte. Hindi yun ganun. So ngayon, etong magpasalamat muna tayo, Alvin in Tourism, kay Senator, kay Fox Harry Roque, and SMNI sa kanilang paghahatid ng balita. Hindi namamatay yung balita. Once na wala nang naghatid ng mga live streams, vlogs, update dyan sa The Hague, wala na. Makakalimutan natin unti-unti si Pangulong Duterte. Dito to yan. Ayaw natin mangyari yun. Kailangan talaga laging mainit, laging may balita para hindi mawala sa isip at puso ng tao yung pangtatraidor sa atin ng mga Marcos na yan. Pakinggan natin, ano bang issue niya? Ano bang issue nila? Saan ba nagsimula ito? Dito muna tayo magsimula. Hindi, mas maganda dito muna tayo magsimula. Ayan. Ito yung pinagsimulan talaga niyan. Wait lang ha. Huwag kang umarte. Naku po. Na pag-aari nyo yung Netherlands. Ayun lang. Wag daw umarte na pag-aari yung Netherlands. Nagalit na si Maharlika. Sino ba may-ari ng Netherlands? Hindi ba yung hari dyan? Tangina, may mga bago na palang may-ari dyan Hindi tayo informed. Pero ito yung nangyari ha. Ngayon, ganito. Pag-usapan natin may ito. Ganito yung nangyari. Nagsayaw-sayaw dito si Fox Harry Roque and si Maharlika ng bangag. Ganyan. Nagsayaw sila dito. Tapos, yung production yata o yung mga organizers, yan sila Alvin in Tourism at kung sino pa, parang sila parang may mga nagsasabi sa chismis na pinatayan ng mic. Although maririnig mo dito na talagang, pinatayan tayo ng sound system. Parang gano'n. Pinatayan yata sila ng sounds at saka ng mic. Kasi nga, binabanata ng mga Marcos. So, ang dating nito sa mga Duterte supporters ay, bakit bawal banatan yung mga Marcos? Baka loyalista yung Alvin in Tourism na yan. O kaya yung mga organizers nito siguro mga loyalista, ganito ganyan, kaya ganyan, ayaw nilang binabanatan yung mga Marcos. Pero pag pinanood mo tong video na to, ayan, subukan natin, i-play natin ulit. Ayan Nguwi! Butod! Ayan nagsayaw-sayaw silang ngiwi-ngiwi, butod-butod. Nag-enjoy naman yung mga tao. Tuwan-tuwa naman yung mga tao, nagugustuhan naman ng mga tao. Kaya, tingnan niyo yung mga susunod na mangyayari. Butod! Ayun na, dumating si ate. Dumating si ate, ang t-shirt, something PRRD. So, Duterte supporter din. Ayun, pinutulan sila ng sound system. Yun, doon nagsimula ngayon yung issue. Ulit, diretso pa. Anyway, nag-enjoy ba kayo sa sayaw namin ni Maharlika? One more time! Sinasayaw niyo kaya kahit nasan kayo? Bola kayo Bakit mas popular pa rin yung mga Korean? One more time! Dapat bigay na Pinoy lahat. Okay. Hanggang mawala sila. Opo, ayun na, tumugtog na naman. Nagalit na naman si ate. So, nagalit si ate. Naku po. Ayun na. Kasi ang sarap naman talaga ng si ate, di naman pakali. Ang sarap naman talaga ng buduts, di ba? Parang yung lang natin yan, yung kanta lang natin, parang ito lang yan,
'Di ba? Oh. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Oh, 'di ba? Parang yung ano lang 'yan, yung tugtog lang natin na ganyan yan. Pag narinig mo na, mapapaindak ka na talaga eh. Eh yun, budots din yung ano nila. Oh, hindi ba? So ngayon si ate nagtatatakbo. Naku po, anong nangyayari? Bawal yan. Ano ba yan? Oh, sige, play pa natin. Bangag, Ayan, bangag, sabi niya, bangag. ayaw niya. Wag, X, Bangag, gumagano bangag, siya, bangag. X, di ko kayang tanggapin. Kiwi, kiwi, Ayan kiwi. talagang wag. Wag. Ayan na. Wag. Ayan oh. Oh, yung design ng sombrero ni ate, amin yan eh. Bring him home. Ganyan yung nakakabit sa kotse ko. Kami nagpagawa yan. Walang yan. Hindi nga kami nagalit. Ginayagayan niya yan. Oh. Pero okay lang. Para sa lahat yan eh. Tira mo si ano? Ano, ayaw niya. Wag. Oh, X natin, X. Oh, X. Oh, wag. Wag ganyan. Wag. Hindi pwede. Kita nyo. Bakit nagagalit si ate? Diyan nagsimula yan. Ipaliliwanag ko lang ng konti, ha? Ipaliliwanag ko lang ng konti. Bilang tayo, nag-organize din tayo ng mga peace rally. Nag-organize din tayo ng mga salamat PRRD tribute, di ba? Natatandaan ninyo. Nung nasa Hong Kong kami, even Pangulong Duterte stated na kapag ikaw ang organizer at para makapag-organize ka ng ganito kalaking event, anong unang-una mong isi-secure? Ang unang-una mong isi-secure dyan, permit. And when you secure a permit, you will swear. You will sign a contract. Ang permit, meron yan mga parameters, meron yan mga do's and don'ts. Di ba? Sige, we will give you the permission to use that place. Pero dapat ganito. May mga conditions yan. Di ba? Hindi yan pwedeng, sige, bibigyan ko kayo ng permiso. Bahala kayo sa buhay nyo. Kung may sumabog dyan, magkasaksakan kayo dyan, bahala kayo. Sagot niya, hindi yun ganun. Pagka humingi ka ng permit, unang-una, ang ano dyan is safety and security nung mga ilan ba yung dadalo sa tingin ninyo? 1,000? Ang dami niyan. Kung ganun karami yung aattend dyan, syempre, kailangan ng police presence dyan. Kailangan ma-assure yung safety noong event. Ang daming dapat na i-consider. Tapos ano ba ang reason ba't kayo mag-get together diyan? Birthday noong nakakulong sa ICC. Okay. That is good. Tapos so is this political? No. Kasi kung political, bawal ang bawal ang politika. You can celebrate there. You can halimbawa kung National Filipino History Month, mga ganyan, you can celebrate. Pero bawal magsalita tungkol sa politika. Ha? Bawal yung aawayin nyo yung kalaban nyong partido. Ha? O baka may mga ganon, hindi lang clear, pero ito yung mga sinasabi ko sa inyo na mga pag nag-secure ka ng permit. Kasi nung nasa Hong Kong kami, noong nagpunta dyan si Pangulong Duterte, yung Duterte, bagamat para siyang political rally, yung permit na ibinigay sa atin ng Hong Kong Police is hindi political. Dahil yung venue na yun ay doon ang permit actually nung venue na yon is for praise and worship, dahil doon nagmimisa nagsisimba ang mga taga Kingdom of Jesus Christ. Yun ang permit nila. So kauna-unahang ibinigay na rule nung mga organizers, bawal po magpolitika, bawal mangampanya kasi hindi po ito campaign rally. Nakikinig yung Hong Kong Authority, i-shutdown tayo niyan pagka nag-violate tayo doon sa permit natin. Kasi nga, pinigyan tayo ng permiso on a
certain conditions, di ba? That you follow those conditions. Alam nyo ba na after na, syempre hindi rin talaga natin napigilan. Hindi na natin napigilan mga bossing yung pagdagsa ng tao sa labas kasi hindi nakapasok sa loob. So suma total, nag-fail tayo to control yung crowd. Naabala yung Hong Kong police dahil they had to go there, nagkakagulo na yung mga tao, so they have to maintain peace and order. So nakaabala tayo. At dahil dun sa nangyaring peace rally dyan sa Hong Kong, nahirapan na tayong mag-secure ulit ng permit. Kaya kung makikita ninyo, dyan sa Hong Kong, noong mga panahon na buong mundo nagsasalamat PRD na, tribute kay PRD, yung bring him home, ang Hong Kong walang na-organize na ganyan na malaki. Maliitan lang. Kasi nga, hindi na binibigyan ng permit ng Hong Kong police. Dahil nga dyan sa nangyari nung nandiyan dyan si Pangulong Duterte. Dahil rockstar talaga si Pangulong Duterte. Nung nalaman nandoon si Pangulo, lalo na si Vice President, nagkagulo talaga yung mga tao. Ang dami-dami talagang tao nagpunta dyan. Nag-cause talaga ng traffic and all. So ayun yun. So sino ang babalikan ng gobyerno ng Hong Kong? Ang binalikan yung mga organizers. Ang pinagalitan yung mga organizers. Buti nga hindi sila kinasuhan ng breach of contract kasi it's a contract. Ngayon, dito sa Netherlands, ganyan din siguro. Siguro ako ay assume lang kasi tinitingnan ko yung galaw ni ate. Mukhang meron silang bina-violate at natatakot na si ate na pag magtuloy-tuloy baka mamaya ipahinto sila sa nakikita ko sa kanya. Sigurado naman hindi naman loyalista to si ate. Hindi naman siguro siya loyalista na nung narinig niya binabanatan sila Marcos, natataranta na siya. I think more on gusto pa natin magkaroon ng mga future permits na makuha. Kailangan mag-adhere tayo dun sa ipinangako natin. At sinong nangako? Silang mga organizer. Yung mga nasa stage, hindi nila alam kung ano yung mga ipinangako ng organizer. Kaya nga ito ang tanong. Bawal ba o hindi banatan yung mga Marcos dyan sa stage na yan? Kasi kung bawal, dapat alam noong mga nandiyan dyan sa na mga performers or speakers, dapat alam nila na bawal. Dapat alam nila kung ano yung pwedeng pag-usapan at saka hindi pag-usapan. Kasi ako, noon nandun ako sa Hong Kong and I'm going to deliver a speech. Nung sinabi na bawal ang politika, bawal ang awayin ang gobyerno at ang mga Marcos, bawal kasi talagang hindi yun yung pinunta mo dun Does it make itong organizer dyan sa Hong Kong pro-Marcos? Hindi, dahil meron lang silang rules na sinusunod and para hindi sila mahirapan kumuha ng permit ulit sa susunod, kailangan wala kang bad record. So dito, kung meron man usapan na ganun, ang malaking question mark, in-inform nyo ba yung mga speakers? Kasi ako, nung time sa Hong Kong, I had to change my speech. Nakasulat na yun, I had to change it, I had to improvise. O dito, ganun ba? Kasi feeling ko naman, kung maayos yung usapan na communicate ng maigi sa mga speakers, I believe hindi nila gagawin yan. These people are professionals. Si Harry Roque is a professional and a lawyer and ayaw niya nalalabag sa batas. Kung batas na bawal yung ginagawa nila na ganyan, I believe hindi niya gagawin yan kung bawal. Ang tanong, na-inform nyo ba sila ng maigi na bawal itong ginagawa nila? Kasi ang tao nag-assume kagad na itong mga organizer nito Trojan. Hindi talaga sila mga maka-Duterte, mga maka-Marcos talaga sila. Ayaw nilang banatan ng mga Marcos Kaya ngayon yung sinasabi ko na meron laging explanation yan na mas maganda hindi tayo magbigay ng negative na opinion at comment kung hindi natin alam kung ano talaga yung nangyayari, hindi natin inaral yung both sides. So ako, ang question ko dito is, meron bang bawal po ba o hindi? Kung bawal, sabihin nyo bawal po kasi yun ang nakasaad sa kontrata.
O di tapos ang usapan, bakit nyo hindi kayang ipaliwanag at sabihin yun? Unless talagang totoo na mga pakawala kayo. Oo. Iisipin talaga ng tao, pakawala kayo. Mantakin mo, hindi bawal. Tapos ipagbabawal nyo. Simple lang naman yan eh. Nag-aaway-away kayo dahil dyan. O ano ba naman yung sabihin ng organizer? Kinausap na kasi namin sila na bawal talaga. Kundi papahinto tayo ng mga pulis. O hindi na tayo makakakuha ulit ng permit. Hindi na mauulit ito pagka ganyan. O sana sinabi nyo na ganun. Hindi wala eh. O ito, pakinggan natin mga bossing yung sinabi neto ni ito yung dahilan neto ni Alvin. O kasi kailangan marinig natin lahat. O diba? O pakinggan natin yung kanyang statement. Sinabi ko ba, tas ngayon, sabi nila, ngayon, fast forward sa last na event ngayon, birthday ni VP Inday. I categorically already spoke to Attorney Harry Roque and Maharlika. There was never even a slight motive or whatnot to sabotage or to put them into bad light or palungan siya or whatnot, blah, 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 agad. Kasi, ang naratibo kasi, that I am already a Marcos supporter, ganito, that it's very, very easy to accuse people like that, no? Without even proof. Yung issue din ng mga pakimkim. There was never a pakimkim. At, parang may idea kasi pag ganun tayo na nababayaran tayo. That's why I like the statement of VP Inday na ako yung taong hindi nagpapaareglo at ako yung taong hindi nababayaran ng pera. Because that really resonates deeply to me. I don't like na may idea na si Alvin, nabayaran yan si Alvin kasi ganito. At also, going there on a daily basis, that is a voluntary thing. Almost a daily basis, that is a... Pag-usapan nga natin yung nangyari nun. Anong nangyari nun? Yun nga ang i-explain mo. Para magkaintindihan. Hindi yung pagpunta mo dyan voluntary. Lahat voluntary. Lahat yan voluntary. At saka yung mga pakimkim na yan, nangyayari talaga yan sa sobrang tuwa nila sa'yo at effort na ginagawa mo, yung ibang mga tao, hindi enough yung words to thank you. Kaya nga sila nagbibigay ng kanilang mga blessings na para kahit papaano makapagpasalamat sila sa'yo. Kaya nga sabi ko sa inyo, importante yung super thanks eh. Hindi kayo nakikinig sa akin eh. Kasi ako pag nakikita ko nagsusuper text, natutuwa talaga ako kasi na-appreciate nyo. At more than just the verbal appreciation, di ba? Yung nanggaling talaga sa puso mo na ibinigay mo dun sa tao na, uy, thank you, ito, pamasahe mo. Alam ko mahirap yung ginagawa mo, naghahatid ka ng balita sa mga Pilipino. Na sa Pilipinas, na mamasahe ka mula estudyante ka lang. Hindi ba yung mga ganun? Ito naman kasing mga nagbibigay, hindi naman kayo hiningian. Tapos, isusumbat nyo yung mga binigay nyo, hindi naman kayo hiningan. Kayo naman yung naunang voluntaryo. Ewan ko sa inyo, masyado rin kayong pagka nagbigay ka mula sa puso, huwag ka maghihingi ng kapalit. Hindi ba? Ano yun? Kumbaga, pabayaan mo na yun. Kung kantihan niya ng kabutihan o hindi, nasa sa kanya na yun. Pero yung parang hawak mo na may-ari ka, ikaw na may-ari sa kanya dahil nakapagbigay ka sa kanya, hindi naman tama yun. Voluntary thing, akin yan. Amin yan sa lahat ng mga tao. Hindi kami binayaran, hindi kami magpababayad, wala kaming sahod. It is all about us Filipinos. Kasi nga, we wanted to show that we are in solidarity. Yan ang totoo. This is the only time I'm gonna address you guys. Because para maklaro sa lahat ng tao ba. Again, I already addressed that person who also aired his sentiment. He could have spoken to me in private, but he wanted to air his sentiment. That is his right. So I also responded to the sentiment. Ano ba talaga ang nangyari? I also spoke to Attorney Harry Roque and Maharlika. Wala, klaro na kami. Wala naming problema. Now, there is an event in June 15. By all means, I support them. Kasi if it's the objective is about Tatay Digong, I support them. But that doesn't mean na yung ubang tao na away-away, wala. We don't want away-away.
We want unity because we want to show to the world, especially those people na gusto makita na ang mga supporter ni Tatay Digong ay nag-away-away. We don't want to give them the satisfaction na sila pala ay nagkawatak-watak na ang mga supporter ni Tatay Digong. Yan ang gusto nila. Sabi nga ni Mayor Baste, that's what they want ng mga kalaban, to divide and to conquer, to create factions para hindi na mawala na ang ating one goal. Kaya nga, ipaliwanag nyo. Kung ano ba talaga ang rules. Bakit ba kayo nag-away-away? Sana sinabi mo na bawal kasi yung ganun, bawal kasi yung ganyan. I talk to them para malaman natin sino ba talaga matigas ang ulo. I talk to them, I already informed them, ginawa pa din nila eh. Siyempre tayo nakaharap dun eh. Tayo yung humingi ng permit tapos magva-violate sila, di ba? Kaya iniingatan din natin yung ating reputation. Ngayon, kung walang ganun, kung ang hiningi sa inyo peace and order lang ha. Freedom nyo yan. Bahala kayo kung anong sigaw nyo dyan. Murahin nyo kung sinong gusto nyong murahin. Basta walang magkakagulo ha. Kung yun lang, bakit nyo pipigilan? Kung yun lang yung hinihingi sa inyo, bakit nyo pipigilan na ilabas nila yung galit nila sa mga Marcos? In the first place, Marcos ang reason bakit nandiyan dyan ang Tatay Digong natin. Kaya nga tama yung tanong ni Banat Bay eh. Alvin, sagutin mo. Bawal ba talagang banatan si Aimee at ang mga Marcos dyan sa mga events ninyo? Bakit bawal? Ngayon, kung ang rason lang is, kasi unity na tayo, wag na natin awayin yung mga Marcos, focus na lang tayo sa mga Duterte, may uwi natin si Pangulong Duterte, kagaguhan yan. Talagang maniniwala ang taong bayan na puta may nagkukumpas sa inyo. Maniniwala talaga ang taong bayan na meron kayong agenda. Na baka gusto nyo lang talagang mag-capitalize dito sa pagkakapiit ni Pangulong Duterte dyan sa ICC para sa content nyo. Hindi talaga, pero kung ang talagang is bawal kasi talaga eh. Yun ang inano ng Dutch government. Yung mayor nung lugar, yun ang ni-request sa atin na wag banatan yung presidente ng Pilipinas kasi syempre may mga diplomatic ties yan. No, yung presidente dito at presidente diyan, syempre magagalit naman yung presidente sa Pilipinas, tatawag dito sa dahig. Ba't pinababayaan nyo na minumura-mura ako diyan? Akala ko ba magkaibigan tayo? Hindi ba? So ayaw nila nung ganong diplomatic conflict. Kaya binabawalan tayong gawin yan. Kung ganon ang issue, walang problema. Pero kung ang issue, gusto nyo makuha yung crowd ng mga Marcos at makuha yung crowd ng mga Duterte, abay putang ina, hindi pwede yan. Dalawa lang yan. Dalawa lang yan, sir. Kaaway ka o kakampi ka. You have to choose sides. Oo, hindi ba? You have to choose sides. Kaaway ka o kakampi ka. Yun lang yun. Kasi kung valid yung reason nyo, yan na sana yung nilabas nyo. Kung nilabas nyo yan at sinabi nyo na bawal, sabi ng gobyerno, ginawa pa rin nila, di puta magagalit tayo kay Harry Roque. Tsaka kay Maharlika, sabihin natin, Harry Roque, bugado ka pa naman, lumalabag ka sa batas. Di ba? Ikaw naman Maharlika, nagpunta ka dyan ng gugulo ka lang. Di ba? Pwede natin silang ganunin. Pero, hindi. Wala kayong pinapakitang prueba na bawal talagang gawin yun. Kung gusto nyong sabihin na bawal gawin yan, kasi prayer rally to eh. Dapat nagdadasal lang tayo dito. Sana ganun. Hindi. Ine-expect nyo, pinapunta nyo dyan si Marlica, babanat yan. Pag umakyat si Banat Bay dyan, babanat yan. Pag umakyat sino man dyan, si Marcoleta nga, bumanat dyan. Si Vic Rodriguez, bumanat dyan. Bakit pag si Roque tsaka si Maharlika, bawal? Anong meron? Yun yung dapat mong sagutin, sir. Oo, kasi kapag ka hindi mo to nilinaw, Alvin, iisipin talaga ng tao na nag-ano ka lang, na cloud chaser ka. Iisipin ng tao na ginagamit mo yung sitwasyon ni Presidente Duterte para dumami yung subscriber mo, followers mo, pero ayaw mo ng apoy. Ayaw mo ng usok sa mga kalaban ni Pangulong Duterte. Hindi pa pwedeng ganun.
tayo lahat hindi binabayaran to defend the country and defend Pangulong Duterte. Kami nga dito, putang ina, sandamo ka lang mga kaso namin eh. Tapos kayo dyan, gusto nyo playing safe? Pwedeng ganun. Pag sinasabi mo na lumalaban ka, if you are really fighting for the Philippines and for Pangulong Duterte, when you say fight, parang war on drugs lang yan. Pag sinabi mong war, may mamamatay. Hindi mo pwedeng sabihin na war on drugs na walang mamamatay. Hindi mo rin pwedeng sabihin na ipagtatanggol at pinagtatanggol mo ang mga Duterte, ipanaglalaban mo sila at ang bayang Pilipinas nang hindi ka nakikipaglaban. That you don't want any smoke with the enemies. The enemies here are itong mga nasa gobyerno at saka itong mga Marcos. Sila ang kalaban eh. And you don't want smoke with them, hindi ka nakikipaglaban. Oo, you're just playing safe and you just want to, gusto mo lang nung crowd nung parehas o ayaw mo mabatikos ng mga loyalista, ayaw mo mabatikos ng mga Duterte, gitna ka lang, hindi pwede yun. Sa politika, walang ganun. Walang ganun. Kailangan mag-establish mo kung ano ka talaga. Loyalista ka ba? Duterte ka. Kung Duterte ka, dapat palaban ka. Kung loyalista ka, dapat tanga ka, ganun. So, yan na yung pagkakataon mo, itong live mo na yung pagkakataon mo para sana sabihin kung ano yung mali, pero mukhang mukhang sa nakikita ko dito sa video mo na to, sir, ay, naku, nawala ako. O, ang nakikita mo dito sa video na to, ang nakikita ko sa sinabi mo rito is, parang gusto mo lang makipag-ayos. Gusto mo lang bati-bati. Gusto mo lang ng na unity, ganito ganyan. Pero hindi mo pinaliwanag bakit mo kailangang pahintuin sila Spokes Harry Roque. Bakit mo sila kailangang patigilin sa ginagawa nila? O, hindi ba? O, so pakinggan natin yung ni Harry Roque. Itong kay Harry Roque naman ha. Para lahat ng side mapakinggan natin. Ito, sige, play natin to. Arlica, parehong gusto ng ikulong ng Marcos Jr. administration dahil nga sa aming mga pananalita. Gusto nila kaming patahimikin. At ako naman, matagal na ako nagturo ng batas, matagal na akong nagsusulong ng karapatang pantao. Ako po, talagang sa mulat-mula at tignan nyo po ang aking track record. Pinanindigan ko po ang karapatan ng malayang pananalita. Yun. So ito ang sinasabi ni Harry Roque dito na nandoon tayo para mag-express ng ating grievances. At hindi mo ako mapipigilan yan. That is my right. Kaya nasa Pilipinas ako, kaya nasa ibang bansa ako, mayroon akong kalayaan sa pagsasalita. Ngayon, bakit nyo ako pipigilan? So ibig sabihin, kasi ito nga considering that Harry Roque is a lawyer, he knows the rules. He knows yung law. Pag sinabing bawal to, sir, hindi talaga siya dapat magsalita ng ganun considering na taong batas siya. Dapat hindi siya lumalabag sa batas. Kaya nga ang tanong dito, may rule ba talaga? Bawal ba talaga? Kung bawal, informed ba sila? Sino nagkamali dito? Kasi para sa akin, this is a case of miscommunication Nasa sobrang lalaki ng mga ego nila, sobrang lalaki ng mga ulo nila, sobrang sikat nila pare-pareho. Wala nang gustong tumanggap ng pagkakamali Alam mo, dyan mo hahangaan ng banateros. Dyan mo hahangaan ng banateros. Meron kaming GC ng kaming 6 na banateros. At dyan sa GC na yan, umaatikabo yan. Lagi kami nagtatalo-talo, bakbakan. Yung malinong isa, sinisita ng bawat isa. Pero alam mo, every time we acknowledge kung ano yung pagkakamali namin, we apologize to each other. Halimbawa, itong si Judea may sinabi sa akin. And alam ko naman na may punto siya at mali talaga ako, I apologize to him and to the whole group. Kung meron mang naging negative effect yung ginawa ko. Ganon din sa iba. Vice versa sa lahat ng banateros. Kami we apologize. Ewan ko bakit hirap na hirap kayong tanggapin yung mga pagkakamali nyo. Kung mali naman talaga kayo, hindi ba? So sobrang lalaki ng mga pride. Kaya so miscommunication, pero dahil mas sikat ako sa iyo
Tapos sasabihan mo ako ng ganyan. Bago ka lang dito eh. Oo, kami matagal na kami nakikipagbakbakan tapos ikaw ngayon lang tapos ikaw ang bida. Ay, minsan may mga ganun eh. I-acknowledge natin na during the time of Magic Johnson, Larry Bird, and Michael Jordan, in denial sila Larry Bird and Magic Johnson na laos na sila. Oh, so nagkaroon sila ng matinding competition doon sa isang Olympic scrimmage nila. Tapos si Magic Johnson at si Michael Jordan nagkakainitan na sila dahil hindi matanggap ni Magic Johnson na may bago ng boss. Si Larry Bird nasa sideline lang. Nung natapos yung laro dahil sobrang init ng laban, sinabi ni Larry Bird kay Magic Johnson na accept it, there's a new sheriff in town. Palagay ko dyan sa Dahig. Diyan sa Dahig, si Alvin ang nagsimula talaga dahil pagdating pa lang ni Pangulo, nandiyan na siya hanggang ngayon eh. So, siguro sa mga pupunta dyan, baluarte niya yan, let us also show respect kay Alvin. Hindi ibig sabihin na ako, mas siga ako sa kanya, mas palamura ako sa kanya, at mas on point ako sa kanya bumatikos, mas magaling ako sa kanya, no? Oh, we also have to acknowledge kung bumibisita lang tayo sa lugar na yan, we also have to acknowledge kung sino yung nakapag-establish ng grupo dyan. Ganun lang, respetuhan lang. Gusto mo i-respeto ka eh. Halimbawa, ikaw, maharlika ka na, malaking tao ka na sikat ka na, pupunta ka dyan. Hindi pwedeng pagdating mo dyan, ano ka kagad, you will mark all the territories. Para kang leon, iihian mo lahat. Di pwedeng ganun. Kailangan pagpunta mo dyan, you also show respect doon sa mga tao na nandyan. Thank you sa inyo. Thank you. Hindi ko naman sinasabing ganun si Marlica. Pero ako lang, sinasabi ko lang na ganun dapat ang ugali. Na halimbawa ako, pumunta ako dyan. Una akong lalapit sa mga organizers, uy, nandito po ako. Maraming salamat sa ginagawa nyo rito, ha. Bisita lang po kami dito. Pwede po ba kaming mag-vlog dito? Pwede po ba kaming mag-video-video? Pwede po namin ko yung interviewin. Yung alam mo yun, laging mapakita ka ng tawag dyan, courtesy. Kahit mga siga tayo, di naman tayo, So, show lang ng courtesy, hindi naman yun malalaos ka na at mas sikat na siya sa'yo. Hindi yun. Yung status mo nandiyan na yan. Kaya lang talagang merong mga pagkakataon na kahit mas nauna ka sa kanya, kailangan mong magbigay ng respeto sa kanya dahil may mga nagawa rin naman siya. And it goes both ways. Dapat ikaw, Alvin, malalaking tao ito, syempre, you also have to show them courtesy. Hindi naman pwede, hoy, ako siga dito, sino ba kayo? Pupunta-punta kayo dito. Kayo nang nagpapapicture na sa inyo yung mga tao, nakalimutan na ako. Huwag naman ding ganun. Kasi pagka ganyan ng ganyan, putang ina nyo pare-pareho. Wala kayong pare-parehas mga utak pagka ganyan, no? So, kailangan bigayan yan, courtesy. Ikaw, kumbaga, i-accept natin yung mga bagay-bagay. Wag na tayong magyabangan dahil walang patimpalak ng sinong pinakamagaling, pinakanauna, sinong pinakamatapang, walang award patungkol puta kaso ang inaabot natin. Kaya mag-ayos-ayos na kayo. Pero pakinggan natin sa sabi ni Harry Roque. Iisa-isahin ko po. Yung isang kaso na pinakulong ni Speaker Nograles dahil panahon na si EO na nagsasabi na ang pulis ay tinatawagan para labanan ang mga akto ng terorismo, yan ay po pwedeng gamitin para supilin kasama na ang karapatan ng malayang pananalita at kasama na yung mapayapang pagtipon-tipon para ilabas ang galit nila sa gobyerno. Yung sandamukal na periodista na aking nadepensahan sa mga libel cases, nangunguna na dyan, si Nines Cacho Olivares na founder ng Tribune at dati bagamat ang sinasabi niya, kada libel case isang medalya sa mga mamamahayag, dinipensahan din po yan natin at hindi po yan na-convict. Nung panahon na si First Gentleman na Arroyo ay nagsampa ng sangkatutak na libel cases sa mga periodista, dinimanda po namin siya for abuse of right. May karapatan siya magdemanda pero inabuso. At sabi ng Korte Suprema, nanalo kami.
yan po daw ay sapat na cause of action para idimatay sa mga napakadaming mga may nagbibigay lang si Harry Roque dito ng mga example nung kanyang paglaban sa malayang pagpapahayag. Sa akin lang, alam ko mga bata kayo. Ito na. Sa akin lang, alam ko mga bata kayo. Nais niyong sumikat. At in fact, aminado naman kayo, sumikat kayo dahil kay Tatay Digong at sa pagiging vloggers. Pero dapat maintindihan nyo kung gaano ka-importante itong malayang pananalita dahil vloggers kayo. Yun. Naungkat na ngayon yung pagsikat. Alam ko naman gusto nyo sumikat. Oo, alam ko naman na kayo yung nauna dito. Pero wag nyo naman kaming pigilan. Hindi ibig sabihin na kayo ang nauna dito, na kayo yung sikat ngayon dito. Ano na kayo? Mag-reyna-reynahan na kayo. Di ba? Oh, di ba? Wag ganon. So yun na. Naungkat na yung kasikatan, patay. May sikat. Putang ina, mga araw ba kayo? Mga araw ba kayo gusto nyo magsipagsikatan lahat? Alam nyo yung araw kahit sumikat, lumulubog yan. Walang hiya naman. So usapang kasikatan na. Para sabihin yung napakapeti, yung pagsusupil sa karapatan ng malayang pananalita, wala kayong karapatan mag-vlog. Kung kayo hindi nyo naiintindihan kung bakit importante na makapag-vlog ka. Kaya ka nakakapag-vlog dahil may teknolohiya na ikaw ay nagbibigay ng inputs sa merkado ng malayang idea. At sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng malayang merkado ng idea, tayo makakahanap ng solusyon sa ating mga problema. Maganda yung sinasabi ni Harry Roque na vlogger ka. Dapat, you know the reason why you vlog. You vlog because you want to voice out, to air out your opinion. So that's within your rights. Now, I'm also voicing out and airing out my opinion. And if you want me to stop my opinion dahil iba sa opinion mo, hindi pwede yun. Mag-opinion ka ng sayo, mag-opinion ako ng sa akin. Hindi pinagbabawal ang pagsasalita unless there is a rule saying na when you're on the stage, bawal kang magsalita ng anything bad about this government, that government, this person, that person. And dapat napagkasunduan nyo yun na mag-promise ka, hindi mo gagawin yan. Bawal yung bangag-bangag-bangag, sir, ha? Halimbawa, si Harry Roque, nagsabi siya, sige, hindi ko gagawin. Tapos ginawa pa rin niya, loko-loko si Harry Roque. Pero kung hindi nyo yun pinag-usapan, si Netel in the first place, na pagkasunduan in the first place, hindi bawal yun. So, nagpiprimadona ka kapag gano'n. Ako, sabi ko nga sa inyo, nilalaro ko lang yung bawat side. Kaya nga, ang sabi ng Korte Suprema, gobyerno, kahit anong gawaing gobyerno, hindi lang sa pagsusupil, kung hindi mga bagay-bagay na makakatakot sa mga taong bayan na panindigan ang karapatan ng malayang pananalita ay ipinagbabawal ng saligang batas. So bagamat ikaw ay bata, Mr. Vlogger, hindi excuse yan na hindi mo naintindihan na napaka-importante ng kalayaan ng malayang pananalita at hindi dapat sinusupil. Ay, bakit? Sinabi ba niya yun? Na hindi niya naiintindihan yung karapatan ng malayang pagpapahayag? Kasi if that is the case, hindi niya naiintindihan yung kahalagahan ng malayang pagpapahayag. Ba't pa siya nag-vlog? Ba't ba siya nag-political vlog? Bakit pa siya nakisawsaw sa Duterte clout? Hindi ba? Kung ayaw mo naman palang magpahayag. That's if ayaw. Kasi para sinasabi ni Harry Roque dito hindi niya alam yung freedom of expression, which I believe Alvin is I think Alvin is intelligent. I think Alvin is well educated. I think he is well mannered. Nakikita ko naman sa itsura niya, hindi siya yung baklang kanal. I mean, probably he belongs to the the rainbow community, pero hindi ko nakikita na bastusin siya na rainbow. Nakikita ko mukhang okay naman siya, mukhang matalino naman siya. He is articulate in speaking the English vernacular.
O hindi ba? I mean, okay naman siya. So, parang para sabihin ni Harry Roque that you do not understand or he doesn't understand the freedom of expression, parang may something. Sige lang, diretso. So hindi po yan petty. Yan po ay seryosong bagay. Yan ang pagkakamali mo. Hindi ko tuloy alam kung anong dahilan mo, ba't ka nagbablog? Diba? May mga nagsasabi nga na nagpapapansin lang. May mga nagsasabi para sa monetization lamang. Yun lang. Yun ang masaklap. If you vlog because of the money that goes along with it or comes along with it, paktay ka diha. Cloud chaser. Ibig sabihin, nag-ano ka lang. Gumagawa ka lang ng pera, ginagamit mo yung sitwasyon, negative situation ng iba para pagkakitaan mo. Na kaya palang sipag-sipag mong magpunta dyan dahil sa kita. O yun na, parang sinasabi ni Harry Roque ha. Oo pero sabi ko nga sa inyo, nakikita ko naman kay Alvin, mukhang disente naman siyang tao. Pero alam nyo kasi yung mga congressman, nakabarong nga yan pero magnanakaw eh. Disente nga yung mga yan pero magnanakaw eh. Looks can be deceiving, ika nga. Pero kung ikaw talaga ay naintindihan mo ang importansya ng kalayaan ng malayang pananalita, ikay magbablog dahil alam mo sa iyong pananalita, sa iyong mga broadcast, itinataguyod mo hindi lang ang personal mong kalayaan, kundi ang kalayaan ng isang taong nakakulong at hindi tama yung sasabihin mo na ikaw nakatutok lang sa pagmamahal mo kay PRRD. Hindi pwede yun. Putang ina, hindi pwede yun na mahal mo si PRD, mahal mo rin si Bongbong. Namahal ko si PRD, nakatutok ako sa pag-uwi lang ni PRD. Ayaw kong binabanatan niyo yung mga Marcos. Abay, putang ina, hindi pwede yun. Sir, hindi pwede na lahat na lang ng ng egg pie sa'yo mapunta. Anak ng tinapay, kan tigas naman ng mukha mo. So gusto mo, bati-bati mo lahat. Bati mo ang crowd ng mga dilawan, pinklawan, pulahan, tangahan. Kampi mo din yung mga DDS. Tapos, putya yan, papakinabangan mo lahat. Gusto mo ganun? Malay yun, sir. Choose sides. Kung yung sinasabi ni Harry Roque totoo choose sides. Are you with us or are you against us? Ganun lang yun. Ang gusto ko lang naman mapauwi si Pangulong Duterte. Unang sa lahat, sinong may reason? Sinong dahilan? Bakit nandyan siya? It is the Marcoses. At ang sarap ng buhay mo dyan sa Europe. Kami dito sa Pilipinas, putang ina, araw-araw kami pinipeste ng demonyo na yan eh. Araw-araw kami pinipeste niya ni Bongbong Marcos. Tapos ikaw, ayaw mong banatan si Bongbong Marcos. Ay, kaya ang sarap-sarap ng buhay mo dyan sa Amsterdam. Wag ganun, sir. Bigyan mo kami ng laya. Bigyan mo kami ng laya na magalit kay Bongbong Marcos. Dahil, putangin na, kami ang direktang tinatamaan ng kahayupan yan. Ngayon, pupunta kami dyan. Wala kaming kaaway pag nagpunta kami dyan. Susunod kami sa batas pag nagpunta kami dyan. Susunod kami sa rules ninyo pag nagpunta kami dyan. Pero, putangin na, pag inaway, kinupal nyo kami, maniwala kayo. Maniwala kayo. Magkakaproblema kayo talaga. Kami, marunong kaming rumispeto. Pag hinarap nyo kami with respect, we will also accord you with the respect that you deserve. But, kung putya, puro pala kayo mga loyalista dyan, tapos ginagamit nyo lang tong paghihirap ni Pangulong Duterte para pagkakitaan ninyo at para dumami ang mga followers, subscribers nyo, babigat yan. Hindi tayo talaga magkakasundo dyan. Pero sabi ko nga, nakikita ko naman sa itsura nila, nitsura niya, mukhang disente naman siya at matinong tao. Sana, hindi totoo ito mga sinasabi ni Harry. Kung talagang tunay kang nagmamahal ka PRRD, dapat wakwakan mo yung nagpakulong kay PRRD dito sa Dahig. Yun, tama yun. Wakwakan mo. Hindi kasi ako masyadong updated kay Alvin. Nakikita ko lang yung kanyang mga informational na mga informative na kanyang mga post tungkol sa mga tungkol sa ICC, yung estado ng ating mga motions and all, yung updates. Pero hindi ba talaga siya bumabanat sa mga Marcos? Hindi niya talaga binabanatan yung mga Marcos? Hindi siya bumabanat sa mga palpak ng gobyerno? Anong ginagawa mo dito?
Gusto mo lang mapauwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Pero ayaw mong awayin yung mga may kagagawan kung bakit pinadala si Pangulong Duterte dyan sa dahig. Hindi pwede yun, sir. Sir, hindi pwede yun. Pagka ganyan ng ganyan, ako iisipin ko din na puta pinagkakapirahan mo lang talaga yan. Yang sitwasyon ni Pangulong Duterte dyan. Oh, well, Bisaya siya, taga Davao yata siya eh. Kaya naiintindihan ko mahal mo talagang mga Duterte, okay ako doon. Pero yung mahal mo ang Duterte pero bawal banatan ng mga Marcos, pucha. Budol yan, budol. Tama ba ako o mali? At hindi po kami nagpapalaki ng issue. Ngayon lang ako nagsalita. Pero sa akin, iniinsulto mo naman yung inalay ko ang buong buhay ko para itaguyod ang malayang pananalita para sabihin mong petty. There is nothing petty with suppression of freedom of expression. Oo nga naman, hindi petty yun. Putang ina, sasabihin mo na petty yung nangyari na ganun nagtatago nga itong tao na to dahil sa political persecution. Sandamukal nga ang mga kaso namin dahil pinupolitika kami, tapos sasabihin mo petty. Ang sarap ng buhay mo kasi dyan sa Europe. Dyan sa Europe, malaya kayo. Sa Europe siguro, nakakaluwag kayo. Sa Europe, hindi kayo apektado sa kaululan ni BBM. Kaya nakakapagsalita kayo ng ganyan. Putya nga naman, masakit nga naman sa akin yun na malayo ko sa sarili kong bayan, kailangan ko mag-seek ng asylum dito sa the Netherlands para lang makatakas ako sa politika, tapos sasabihin mo, petty, maliit na bagay. Hindi pa pwede yun. At kung hindi mo nare-realize yan, huwag ka na mag-vlog. Dahil yung vlogging mo, eventually, hahabulin ka. Dahil alam mo, dito sa free marketplace of idea, hindi mo mapiplease ang lahat, ha? Babanat-banatan ka nung iba na talagang salungat sa iyong paninindigan. Diyan papasok ang kalayaan. Kasi ang kalayaan, pinoprotektahan, hindi dahil ikay nagsasabi ng mga haleluya, kung hindi dahil ikaw ay nagsasabi ng mga ideyas na hindi popular. Kasi may nakita pa akong isang post ni Alvin na kaya naman pala ang dami-dami mong kaso kasi ang galing mong mag-twist ng katotohanan. Ang tanong, ano ba kasi yung katotohanan? Ba't di mo kasi ilahad yung katotohanan? Ang sinasabi mo lang lagi is your ulterior motive and objective is to bring PRRD home. Oh, so anong problema dun? Hindi mo naman sinasabi yung mga ginawa nitong mga to na naglagay sa inyo sa alanganin. Hindi ba? Sasabihin mo na kaya, ano yung truth? Truth is, ang truth mo ba is, ayoko maipag-away sa mga Marcos, basta ako gusto kong maiuwi yung mga Duterte. If that is your truth, it is really safe to assume that you're just making money out of yung pighati ng mga Duterte. Na nag-organize kayo dyan ng mga kung ano-ano, may mga ano siguro kayo, may mga nakukuha kayo from it. I don't know kung ano man yun. Pero hindi kasi po pwede, kailangan itaya mo lahat. Galit nga tayo kay Amy Marcos kasi nga hindi siya sumusugal sa mga Pilipino. Hindi niya inaamin, adik kapatid niya. Di ba, lagi niya nililigtas yung kapatid niya. Laging ang may kasalanan si Romualdez at saka si Lisa, yung kapatid niya walang kasalanan. Samantala yung kapatid niya presidente. Kapatid niya yung nagdidesisyon. Kahit na sabihin mo pang mayroong nagdidesisyon at sa likod niya, siya pa rin ang nagdidesisyon. Siya pa rin ang muka na siya pa rin ang pumipirma at siya pa rin ang nagdidesisyon. Kahit na iba ang gumagalaw. Ayaw naman niyang banatan yung kapatid niya. Hindi pa pwedeng ganun. Hindi pa pwedeng makaduterte si Amy Marcos tapos hindi niya nilalaglag yung kapatid niya. Yung kapatid niya ang punot dulo ng problema . So Alvin, kung ganito, kung ganyan ang style mo na peace to all ka, you just want PRD to go home and peace to all, huwag mo na lang pigilan. Kung gano'n ang style mo, mag-vlog ka ng ganyan, opinion mo yan, vlog mo yan, okay lang. Pero huwag mong pigilan yung mga, halimbawa kayo organizer ng mga event, huwag yung pigilan yung mga pinasasampan nyo sa stage.
na magsalita, maglabas ng kanilang hinanaing kasi sila yung direktang apektado. Si Marlica, punong-puno ng kaso, kinasuhan ng mga Marcos sa Amerika. Si Harry Roque nagtatago. Ang mga Duterte, pinatapon dyan. O hindi ba? So, I mean, wag mo silang pigilan. Kung ayaw mo ng apoy, ayaw mo masaktan, ayaw mo ng conflict sa politika, mag-vlog ka na lang tungkol kay Pangulo, wag ka na lang wag mo na lang pigilan yung mga taong gusto nila maglabas ng kanilang mga saloobin. Yung mga bangag-bangag nila, pakialam mo, wag mo na lang pakialaman yun. Gumawa ka ng sarili mong dance step. Gumawa ka ng dance move na sarili mo. Okay lang yan. Karapatan mo yan. Pero yung pigilan mo yung ibang tao at parang ang lumalabas magpaka-primadonna ka dyan dahil ikaw ang may-ari ng Filipino community dyan. Mali po yun. Mali. Ayusin natin yan. So sa akin, sinasagot kita not because I want na palakihin ang isyong ito, pero dahil importante sa akin ang malayang pananalita at sana maintindihan mo, kaya masakit yung nangyari sa akin. Dahil nga, si Marcos Sr. hindi nagtagumpay na patahimikin ako. Si Marcos Jr. hindi nagtagumpay, miski ako ngayon wanted in a non-bailable case. Sa tingin nyo, ikaw at iyong mga kaibigan na nagbibida-bidahan, kaya akong supilin, kasama pa si Maharlika? Hindi. Patayin nyo na lang ako kaysa ako'y magpapasupil sa inyo. Seryoso ako. Barilin nyo na lang ako. Hindi ako magpapasupil. Mas importante sa akin yung makapagsalita. Hindi ako magpapasupil kahit kailan. At kung hindi mo matanggap yan, talagang tuloy ang away. Hindi dahil ito'y petty, kung hindi dahil ito'y nakabase sa prinsipyo. Yun naman pala Nalit mo si pakinggan naman natin yung galit ni ni Maharlika. Pakinggan naman natin yung galit ni Maharlika. Ayan. Okay, ano pa bang matatandaan ko sa mga eksena dun sa event na yon? So yan ang katotohanan, wag po kayong magpapaniwala sa mga kasinungalingan pa, victim effect kayo. Chipmunk, ikaw Alvin Chipmunk, sinungaling ka. Then pumunta, ayun, nung nag-vlog pala ako, pumunta kami doon ni Spoke sa I will get gas, di ba? May coffee ba? Here's my car, darling. No. Hindi, okay yun. Ito na. Yun palang gas. Sige, no, we'll take care of it. Don't worry about it. Okay. Pahinging kape, pampataas ng amats. Please. So, anyway, ano pa ba? So, pumunta tayo Smoke sa Duterte Street, right? Yan. So, nung afternoon ng mga nag-vlog ako, I'm trying to recall yung mga nangyayari. Latte ako palangga, kung may available, Yes, please. I love sugar. So, ngayon, mga kababayan, bear with me, ang lamig sa Switzerland. Dali lang. Kunin ko lang yung salamin. Palangga, halika. Palangga, magkapi kayo. Okay, ngayon mga kababayan, ikaw Alvin Chipmunk, nando doon, inaabangan natin. Sino ba darating noon? Basta may darating. Hindi ko lang si Inday pa. Basta, I cannot recall dahil sa sobrang wala akong tulog masyado. Pero tinatry ko i-recall yung mga pangyayari. Yun yung time na binabash ka. Di ba, Chipmunk? Binabash ka ng mga DDS supporters, ng mga supporters ng bayan all over the world. Anong ginawa mo? Hinila mo kami ni Harry Roque, Attorney Harry Roque at saka ako. Miss Maharlika, parang ito yung konteksto. Once and for all, daw po kasi sinasabi, galit, magkaaway tayo or something parang ganun. Magsayaw po tayo ng bangag-bangag. Sumabay ka sa amin ng bangag-bangag, di ba? In-approach ka ba namin na, oy, Chipmunk, sumabay ka sa amin. Magbangag-bangag tayo. Ganito. Nako. Mukhang nangangamoy user-friendly Mukhang nangangamoy gamitan talaga dito, mga bossing Oo, dalawa na yan, Maharlika, tsaka si wala pang kakampi si Alvin Wala ba kakampi kay Alvin na i-debunk itong mga pinagsasabi nitong dalawan to? Mantakin mo, ikaw pala gusto mo rin sayaw-sayaw ng bangag-bangag tapos magagalit ka pag sila gumagawa, wag ganon. Ito ganyan. Pinilit ka ba namin? Jutang ginina? Pinilit ka ba namin na kasi ang sinasabi mo na hindi ko kasi napanood yung vlog, basta ito daw yung konteksto na
hindi siya nag-agree sa ginagawa namin ni Spokes, yung aming bangag-bangag ngiwi-ngiwi. Jutang Jenina, pinilit ka ba namin na sumayaw ka together? 'Di ba? Wala po kaming gano'n, nakita nyo sa live. In-approach mo ko, in-approach mo si Harry para ipakita sa mga DDS, sa mga supporter ng bayan na we're okay. Pwede na nga kitang pahiyain doon na plastic ka eh. Hindi ko nga sinabi sa mga kababayan, mga palangga. Hindi ko sinabi sa... Plastic ka pala eh. Huwag ganun, huwag plastic. Sugal kung sugal, bigay kung bigay. Hindi pwedeng ganyan. Naaway mo si Marley ka, yari ka dyan. Inyo na before the event, sinabihan niya ako na hindi ako pwede magbangag-bangag at hindi ako pwede magsalita laban sa mga Marcos. Dahil sabi ko nga, I will respect sila kasi nag-organize noon. Pinahiya ba kita? Okay, tutodo na natin yung kwento. Okay, may mga witness tayo doon. Ang daming Ayun na, bawal magsalita against Marcos. Meron naman palang sinabi sa inyo na bawal magsalita against Marcos. Ba't ginawa nyo pa din? Lumabag kayo sa batas nila. Pero yun nga ang tanong, yung bawal kayong magsalita against sa mga Marcos, is it parang an agreement with the Dutch government? Kasi syempre permit nga yan. So sinabi ba, kung sinabi sa inyo naman bawal po yung amahin yung mga Marcos ha, tsaka magsalita rito ng mga political, lahat puro kay Pangulong Duterte, tsaka happy birthday lang ni Inday Sara. Mga magandang pagmamahal natin kay Inday. Huwag natin banatan yung gobyerno ng Pilipinas kasi madadali tayo yung hiningi namin permit pa celebration ng birthday. Okay lang po ba? Kung ganun, kaya lang kung wag banatan yung mga Marcos. Bakit? Ba't hindi natin babanatan yung mga Marcos? Basta kasi ang gusto lang natin mauwi si lab-lab na lang tayo lahat. Gusto natin mapauwi lang si Pangulong Duterte. Ay puta, hindi pa pwede yun. Hindi pa pwede yun, sir. Putang inang pagkaganyan, ibig sabihin namamangka ka sa dalawang ilog. Masama yun. Nagreklamo sa akin. Ako ayoko mag-epal-epal dito. Sa dami ng eksena ko sa buhay, ayoko mag-epal-epal, ayoko mag-organize ng event. So yun nga mga kababayan, nagbangag-bangag. Tapos sinasabi mo hindi mo gusto. Alam mo, kung hindi mo gusto ang isang bagay, hindi mo dapat ginawa. Hindi kita pinilit, hindi ka namin pinilit para sumayaw ka kasama namin. Pero ipinakita mo sa viewers mo, sa followers mo dahil takot ka ma-unfollow. Takot ka ma-unfollow ng followers ni Maharlika at ni Harry Roque. Kaya hinila mo kami, kunwari, sayaw-sayaw kang bangag-bangag for... Ay po, to for the views lang pala ito. For the views, for the subscriber. Tangina, wala akong karespeto sa ganyang mga vlogger. Sa totoo lang, yung mga for the views na yung kakain ng echas para lang sa subscriber, para lang sa views, putang ina yan, mababang uring nila lang ang tingin ko dyan. So, in order for you to gain fame and subscribers, followers, ibig sabihin you're willing to eat shit and willing kang ibaba yung sarili mo. Abay po, wala kang prinsipyo. Jutang Jeninang viewers, you are for views and for followers. So stop the BS na kasinungalingan. Kaya nga ang tanong ko sa'yo, Duterte ka ba or Marcos ka ba o Bisaya ka? Okay, dahil sa panahon ngayon, marami talagang traidor. Anong ginawa mo? Inaayos ko kayo. Nag-agree ka na makikipag-meet up ka sa ibang... Kasi prior to, nung pagdating ko dito palangga, nag-aaway-away na sila. Guys, hindi ko kilala yung mga organizers. Alam nyo, sa dami ng mga palangga na nag-approach sa akin, hindi ko po matatandaan lahat ng pangalan ninyo. So inayos namin. Pero bago ko pa ayusin sila na mag-meeting yung away-away nila, inayos na sila ni Spokes. Sabi ko, Spokes, kawawa naman. Sabi ko, nakikipaglaban tayo ng isa. Ano ba yung pinag-aawayan ng mga ito? Kasi wala akong idea sa away nila. Sabi ko, pwede ba once and for all, ayusin natin to para to kay Pangulong Duterte. Alvin, napakasinungaling mo. Pumunta ka doon, nag-meeting tayo, nagkumpul-kumpul tayo. I hope may nakakita doon. 'Di ba? Pinipilit ko kayo, ay hindi na pala pinipilit. Pinakikiusapan ko kayo na mag-ayos kayo.
mag-meeting tayo. Sabi ko, Spokes, baka pwede pang dalawang meeting, mag-mediate tayo kasi hindi po pwede nag-aaway ang mga ito. Anyway, pare-pareho lang naman tayong ng pinaglalaban. So ngayon, mga kababayan, may mga papangalanan natin yung mga palangga doon. Nandun sila Jessica, ando si Makabayan nandito. Tapos yung kasama namin, ito si Makabayan, hindi ko naman siya kalala. Na-meet ko lang siya doon sa sa event at magandang loob, dinadrive marami siya mga dinadrive, okay, na mga personalities, hindi lang kami. Sa mga palangga, ito yung chika. Okay, Chipmunk, wag mong lolokohin ang mga Duterte supporters at ang hindi ko lahat matanggap ang pambabastos nyo sa mga elderly, sa mga lalo na ang mga kababayan natin mga Bisaya dito sa The Hague. At itong mga palangga ko, whether they are anuman ang group nila, DDS, Maisog, kung anuman ang pangalan, they spend money, they spend their time, umaabsent sa trabaho para magpakita ng suporta kay Pangulong Duterte, hindi para sa inyo. Jutang Jenina, wag ninyong sabihin na dapat ay magpasalamat kami sa iyo. Ay, putang ina, may ganun. Dapat magpasalamat kami sa iyo? Kupal ka? Sino ka? Para pasalamatan namin. Walang hiya. Diyos ka ba? Ay, nako. May mga ganyan ha. Dapat pasalamatan nyo ako ha. May mga ganyan, hindi maganda yan ha. Totoo ba yan? Sagutin mo kasi ng punto per punto lahat yung mga sinasabi nitong mga to. Hindi yung playing safe ka. Pero sa nakikita ko sagot ni Alvin, playing safe siya na I want, lahat tayo ang objective is PRRD. I love PRRD. I've been a follower of PRRD. I'm from Davao. Yung mga ganon, ako, delikado yan. Ganyan din yung mga congressman. Dito sa Pilipinas, alam nyo, putang ina, hindi kayo makakapagdamit tupa sa amin. Kahit magdamit kayo ng tupa, putya, amoy na amoy namin kayo. Yung mga panghi ninyo at mga baktol ninyo, amoy na amoy namin yan, malayo pa. Kaya ingat kayo. So, nung meeting na po yun, balik tayo dun sa Duterte Street, nag-uusap-usap kami. Nandoon ang SMNI, nandoon ang dami doon, yung iba hindi ko naman kakilala eh. Sabi ko, ayusin na natin to. Sabi mo Chipmunk, oo nga po eh. Sabi niya kasi yung ibang grupo ganito. Sabi ko, wag nang ganun. Pag-usapan na natin. Alam ko naman, hindi naman tayo pwedeng hindi natin kailangan maging super friends o mag-BFF, 'di ba? Kailangan lang nating maging civil tayong lahat para sa kay Pangulong Duterte dahil nakakalungkot naman na nag-aaway-away kayo dito. Yan po yung ang aking suggestion. Ngayon, itong si Makabayan, nakalimutan ko na yung mga sinasabi nila. Ang dami kasi nagsasalita doon eh. Pero ito yung pinaka nagtatak. Kailangan ninyong malaman kung bakit kami nag-organize ng kalayaan para kay PRRD. Ano ang sabi mo, Chipmunk, dito sa kay ako, si Makabayan, at saka kila Jessica, at kung sino pa. Jessica lang natatandaan ko eh. Ang dami po kasi mga volunteers doon. Ano ang sabi ni Chipmunk? O di mag-organize kayo. Sabi niya, di mag-organize kayo. Sige, so parang kayo na lang mag-organize. So ang yabang mo. Kasi itong mga taong to, like itong mga nakakausap ko, hindi naman sila vloggers na matagal ng vloggers. Sila ay mga volunteers po na gusto lang nilang i-cover ang nangyayari dyan sa Netherlands, sa Daig. Tapos doon ko nakita ang pagiging bastos mo, Chipmunk. Ako kasi ayoko nakakakita ng aapi. Mataas ang tingin sa sarili. Siya ang first honor, gano'n, ang datingan ha. First honor, ang lider-lideran ha. Oy, masama yan pagka ganyan. Sabi nga nila, yung mga bait-baitan napupunta sa langit-langitan. Yung lider-lideran napupunta yan sa wala lang. Oo, yan, yung lider-lideran sa eskwelahan, kinukutong-kutongan sa labas yan. Lider-lideran ka sa loob, puta, paglabas mo, yari ka sa akin. Kukutongan ka ng walang tunog sa labas. Lider-lideran ka sa loob, ha? Sinulat mo ako sa noisy? Ha? Hayop ka? Pinagalitan na naman ako ni ma'am.
Hindi ka naman kasi leader, putya ka, noisy, sulat ka ng sulat ng noisy sa pisara. Hindi ba? Ganyan dati. Ako ganyan pag sinulat mo ko sa noisy, tapos nako, kawawa ka sa akin. Kung lalaki ka, sigurado may black eye ka, may miya. Yung mga lider-lideran na yan, putya yan, madaming ganyan sa bayang Pilipinas. Putang ina niya. Hindi kayo makakalusot sa amin. Ng kapwa, bastos ka. Pero binastos ba kita sa harap ng mga supporters, sa harap ng mga nagmamahal kay PRRD? Sabi ko, hindi na mag-ayos tayo, pag-usapan natin to. Okay? 'Di ba nag-agree ka, Chipmunk, na magmi-meeting tayo? Nagluto pa nga si Spokes Hindi kayo pumunta kasi mga duwag kayo. Ayaw nyo ng head-on na laban. Gusto nyo magkuda-kuda sa social media, magpaawa effect to get more viewers, to get more followers. Because your intention is not for fighting for the country. Kasi if your intention is for fighting for the country, buboljakin mo o hindi mo po protektahan si Bangag Jr., ang pamilya niyang adiktos at kawatan. Okay? Ngayon, pinoprotektahan nyo ang mga Marcos. Sino ang nag-utos sa'yo para sabihan ako na Miss Maharlika, hindi pwedeng atakihin si Aimee, hindi pwedeng magbangag-bangag video. Yan ang totoo. So ngayon, mga kababayan, kaya po kami nag-organize para sa June 14, nagtatalo pa nga kami ng ng date kasi hindi namin alam kung ano bang the best at yung location. Dahil na-witness ko kung paano bastusin ni Alvin Chipmunk yung mga kasama niya sa dahig. Nung sinabihan niya, sige mag-organize kayo, bakit mo sinasabi yon sa mga taong nakaharap doon na hindi nyo feel? Kasi ang dating sa akin noon, na hindi nila kayang mag-organize. Kaya inutusan mo na sige mag-organize kayo. It's like saying mag-organize kayo kung kaya ninyo. Ano ang nangyari doon? Nung time na umalis kami ng Duterte Street, ano ang sabi ko kay Spokesari? Napakayabang naman ka ako ng Chipmunk na yon. Porket yung mga nandoon na mga volunteers walang kakayahan na mag-organize. Kaya sabi ko kay Spokes, mag-organize tayo na ipakita natin sa kanila na ipag-unite natin sila, buuhin natin sila. At kasama pa rin po itong si Chipmunk at yung mga kasamahan niya dito sa hindi lang to event namin kasi this is for PRRD. Inimbita din namin sila. Kasama sila dito sa organization pag-organize namin. At ano ang sabi ko? Lahat po dito bida. Bawat delegates, if you're from Paris, from Belgium, from Switzerland, lahat may representative. Kaya nga po open mic kami. 10 to 5 p.m. ang magiging schedule namin sa June 14, pero pina-finalize pa namin yung schedule. Do you think sa pagbakasyon ko dito, mag-organize ako para magbidabidahan ako? Hindi po ganun kadali mag-organize. Okay, we have to spend, yung group ko, we have to spend our own money kasi mag-organize kami. Ang intention ko sana, mga palangga, pagkatapos ng birthday ni Inday Sara, iikutin namin yung Europa. Yun po talaga ang plano ko. Iikot kami sa Europe, magdadrive kami, which is nangyayari na nga ngayon. Yun ang purpose ko, hindi para agawin ang street, yung Duterte Street na sinasabi ninyo. Wala po akong time pumunta araw-araw na mag-vlog katulad ninyo dyan. Na wala kayong ginagawa, na I don't know, if bakasyon nyo sa eskwelahan or whatever, hindi ko kayo aagawan na para mag-vlog. Ikaw, Alvin, nuknukan ka ng sinungaling. Sabihin mo sa taong bayan, sino ang nag-utos sa'yo na hindi ako pwedeng magsalita laban sa mga bangag. Pero nirespeto ko pa rin yung event ninyo. Sa lahat ng nakakakilala sa akin, mga kababayan, nakita nyo siguro na yung speech ko, hindi po Maharlika way yun. Yung speech ko, nakita niyo ako sa maraming event. Pero nirespeto kasi I don't know kung sino nag-uutos and everything. At binerify namin sa Office of the Vice President, hindi po harap-harapan. Kinausap na ni Spokesari, siyempre nakausap niya nga si Inday, kinausap niya ibang staff. Hindi po ang Office of the Vice President ang nag-utos para wag magsalita ng bangag-bangag. Kung si Basti nga nagsalita Yun ang katotohanan, wag mong lolokohin dahil lang sa follower or viewers. Nako. Oo nga naman. Nagsalita si Basti tungkol kay Bangag. Salita lahat ng mga Duterte tungkol, pero bakit sila bawal? Natitreten. Gusto niya siya lang yung nagsashine. Gusto niya siya lang ang sikat. Patay tayo dyan.
Oo, pagka ganyan ng ganyan, wala talaga. Walang unlad ang bayan natin Pilipinas pagka ganyan. Diyos mio. Ay, ang sarap talaga makinig ng mga chismisan. Oh, hindi ba mga bossing, sarap-sarap makinig ng mga chismisan, awayan ng mga ano. Minsan sarap din talaga yung ano, no. Yung marites mode ka, hindi ah. Laki-laki natin tao, marites tayo, pero at least napakinggan natin lahat ng side ni Alvin, ni Roque, ni Marlica. Oh, so tingnan natin kung hanggang saan ma-mature itong mga immature na mga galawan nila. Sabi ko nga sa inyo, basta kaming mga nateros, mapapanood nyo sa SMNI mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi hanggang alas 9 pasado. Ay, kayo nang bahala kung sino kayo kakampi rito. Oo, pero ilagay nyo sa comment section kung ano yung inyong mga komento. And then, babasahin ko lahat at sasagutin natin. Kung kanino kayo kampi, kung kanino kayo mas naniniwala, ilagay nyo lang dyan, napakinggan nyo yung statement ng bawat isa at napakinggan nyo rin yung aking mga opinion. So bahala kayo, magkalabo-labo kayo dyan. Maraming salamat mga boss, magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng